Magandang araw Pilipinas, narito na ating pinakabagong ulat panahon ngayong araw ng Miyerkules, July 15, 2026. Ngayong araw ay may mahalagang pagbabago sa sitwasyon ng ating binabantayang sama ng panahon sa silangan ng Pilipinas. Ang dating Tropical Depression Josie o Bagyong Josie ay tuluyan ng humina at isa na lamang ngayong low pressure area. Kasabay nito, isa pang bagong tropical depression ang patuloy na binabantayan sa karagatang Pasipiko habang kumikilos pa kanlurang hilagang kanluran. Sa ating ulat ngayong araw, tatalakayin natin ang pinakahuling lokasyon, lakas at galaw ng dalawang weather system. Ang magiging epekto nito sa southwest monsoon o hangin habagat, ang lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa, pati na rin ang kondisyon ng karagatan at ang ating weather outlook sa mga susunod na araw. Para naman lagi kang updated sa panahon, please like, share, and subscribe. Salamat sa suporta. Mga kababayan, unang nating talakayin ang bagong tropical depression na patuloy na minomonitor sa kanlurang bahagi ng Philippine Sea. Batay sa pinakahuling datos, ang sentro ng tropical depression ay namataan sa layong 915 km mula sa extreme northern Luzon. Taglay nito ang pinakamalakas na hangin na umaabot sa 55 km bawat oras at may pagbugsong hanggang 75 km bawat oras. Patuloy itong kumikilos sa west-northwestward o pakanlurang hilagang kanluran sa bilis na 20 km bawat oras. Sa ngayon, patuloy pang sinusuri ng mga weather agencies ang magiging susunod nitong development at kung magtatagal ba ang organisadong sirkulasyon nito. Samantala, ang dating Tropical Depression Josie o Bagyong Josie ay tuluyan ng humina at opisyal nang idineklarang low pressure area. Ay nawala ang organisadong sirkulasyon nito bunsod ng hindi maganda ang kondisyon sa kapaligiran. Sa pinakahuling pagtataya, ang natitirang sentro ng low pressure area ay nasa layong 1,125 km silangan ng southeastern Luzon at mabagal na kumikilos pahilagang silangan o north-northeastward. Dahil sa patuloy nitong pagpasok sa lugar ng mas mataas na wind shear at mas hindi maganda ang atmospheric condition, lalo pa itong hihina hanggang sa tuluyan ng mawala sa mga susunod na araw. Sa kasalukuyan, wala nang inaasahang direktang epekto ang dating Bagyong Josie sa anumang bahagi ng ating bansa. Ito rin ang dahilan kung bakit wala nang nakataas na tropical cyclone wind signal sa buong bansa. Mga kababayan, bagamat humina na ang Bagyong Josie, nananatiling aktibo ang southwest monsoon o habagat na siya ngayong pangunahing weather system na nakakaapekto sa ating bansa. Karaniwang nangyayari ito kapag may umiiral na tropical system sa paligid ng Philippine Sea. Kahit humina na ang bagyo, ang malawak nitong sirkulasyon ay patuloy na nakatutulong sa paghila ng mas maraming hangin mula sa West Philippine Sea. Ito ang dahilan kung bakit nagpapatuloy pa rin ang malalakas na bugso ng hangin at paminsa-minsang pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon kahit wala ng direktang banta mula sa Bagyong Josie. Sa madaling sabi mga kababayan, ang habagat pa rin ang pangunahing sanhi ng masamang panahon sa bansa at hindi na ang tropical depression o Bagyong Josie. Samantala, narito naman ang lagay ng panahon. Sa buong araw na ito, inaasahan ang malalakas hanggang gale force na bugso ng hangin lalo na sa mga matataas na lugar at baybayin. Kabilang sa mga lugar na maaring makaranas nito ay ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon. Sa mga susunod pang araw, maaari pa ring maranasan ang malakas na hangin sa lugar ng Abra, Apayao, Zambales, Bataan, Batanes, Babuyan Island. Bagamat hindi ito direktang dulot ng isang bagyo, maaari pa rin itong magdulot ng panganib lalo na sa mga outdoor activities at maliliit na sasakyang pandagat. At para naman sa kalagayan ng karagatan, nananatiling hindi ligtas ang ilang baybayin sa Hilagang Luzon. Sa Ilocos Norte, hilagang kanlurang bahagi ng Ilocos Sur at kanlurang baybayin ng Babuyan Island, maaring umabot sa 3 metro ang taas ng alon. Samantalang Pangasinan, La Union, Batanes, Zambales, Bataan, Batangas, Occidental Mindoro at ilang bahagi ng Palawan, maaari namang umabot sa 2 hanggang 2.5 metro ang taas ng mga alon. Pinapayuhan ng mga mangisda at mga operator ng maliliit na bangka na mag-ingat at iwasan muna ang paglalayag kung hindi naman kinakailangan. Para sa ating weather outlook, sa kasalukuyan hindi inaasahang muling lalakas ang dating Bagyong Josie. Sa halip ay inaasahang patuloy itong kikilos pahilagang silangan habang unti-unting nawawala sa Philippine Sea. Samantala, ang Bagyong Tropical Depression
na binabantayan sa karagatan ay patuloy pang minomonitor. Sa ngayon ay masyado pang maaga upang sabihin kung magkakaroon ito ng direktang epekto sa ating bansa. Kaya mahalagang patuloy nating subaybayan ang mga susunod na weather outlook. At para sa bod na ating balita, ang dating Tropical Depression Jose ay humina na at isa na lamang low pressure area. Wala nang nakataas na tropical cyclone wind signal sa ating bansa at wala na itong direktang epekto sa ating bansa. Ang southwest monsoon ang pangunahing sanhi ng malalakas na hangin at pabugso-bugsong pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon. Nananatiling maalon ang ilang karagatan sa hilagang Luzon kaya pinapayuhan ang mga mangingisda na mag-ingat sa araw na ito. At para sa ating Bible verse of the day mula sa Awit 46 verse 1, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan handang saklolo sa oras ng kaguluhan. Mga kababayan, sa bawat pagbabago ng panahon, naaalala natin na mahalagang maging handa at maging mapagmatyag. Ngunit higit sa lahat, manatili rin tayong nagtitiwala sa Diyos na siyang ating kanlungan at lakas sa anumang pagsubok o panahon. At yan po ating update sa panahon sa araw na ito. Kung nakatulong sa inyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ihanda, mag-iligtas, mag-alerto, ingat tayong lahat.